Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng November 16, 2024 na kung saan sa ngayon po ay kasalukuyan na nananalasa ang Super Typhoon Pepito dyan po sa may Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas at naabot na rin po niya ang intensity peak na 240 kilometers per hour. Base po yan sa datos ng Joint Typhoon Warning Center. Sa ngayon ay nasa silangan na po ng Rapu-Rapu dyan sa may Albay, about 101 km east away at kumikilos pa west, northwestward at mamaya po between 9 to 10 p.m. mamayang gabi ay mag-landfall na po sa Catanduanes, posibleng sa may Gigmoto at posible rin ang 2 hanggang 3 oras na nandyan po sa vicinity ng Catanduanes ang bagyo. At simula po bukas ng madaling araw between 1 a.m. to 9 a.m. bukas ay babaybayin niya ang northern part ng Camarines Provinces at posibleng bahagyang hihinayan dahil po yan sa land interaction pero nananatili pa rin na malakas po yan na bagyo at bukas po bago magtanghali ay lalapit na at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na tatama dyan po sa may Polillo Island sa silangan ng Quezon Province at bukas rin po ng hapon around 2 to 3 p.m. ay nagbabanta na yan na magsimula na maglandfall sa malaking bahagi po ng kalupaan ng Luzon. Posible magsimula dyan sa may Aurora, dadaan sa may Nueva Ecija, Benguet at Pangasinan. Pero nananatili pa rin na nasa cone of uncertainty ang malaking bahagi ng Central Luzon, Northern Luzon, maging po dyan sa may Calabarzon. Kaya patuloy po natin yan na babantayan at posibleng sa linggo pa ng gabi o bukas ng gabi around 10 p.m. makakalampas po sa kalupaan ng ating bansa ang Super Typhoon Pepito. Sa ngayon po ay tinaas na ang wind signal number 5 dyan po sa may Catanduanes, signal number 4 sa may western section ng Camarines Sur at western section ng Albay dyan po sa may Rapu-Rapu at Tabaco. Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, Polillo Island, malaking bahagi ng Albay, ilang bahagi ng Quezon, lalo na po dyan sa may Lopez at Buena Vista, nalalabing bahagi ng Albay, Northern Samar at Arteche. Signal number 2 po sa southern part ng Isabela, western part ng Pangasinan, Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, southern part ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, Marinduque, Burias Island, southern part ng Sorsogon, Samar at Eastern Samar. Signal number 1 po dito sa may Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western section ng Pangasinan, northern part ng Zambales, Apayao, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, northern part ng Isabela, northern part ng Zambales, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Biliran, Leyte, Southern Samar at northern part ng Dinagat Island. Kaya mag-ingat po tayo sa panganib na dulot ng napakalakas na bagyo na magsisimula na po na mag-landfall mamayang gabi hanggang bukas po ng gabi sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa atin naman pong mabaybayin dahil kay Bagyong Pepito ay bawal po muna ang papalaot sa seaboard ng Eastern Samar, Eastern seaboard ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Southern seaboard ng Northern Samar, maging po sa Camarines Sur seaboard dahil ang mga alon dyan ay posible po naaabot hanggang po sa 5 to 8 meters height. At maalon din sa mga baybayin ng Dinagat Island, Surigao del Sur, Siargao Islands, Batanes Seaboard, silangang baybayin ng Northern Luzon at silangang baybayin po ng Central Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible po naaabot hanggang sa 3 to 4 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.